Magandang umaga pong muli sa ating pong lahat. Isa na naman pong napakagandang umaga ang pinagkaloob po ng Panginoon sa atin upang ating pong enjoy at patuloy na maranasan ang kabutihan po ng Diyos para sa ating pong buhay. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, kami po ay nagpapasalamat na minsan pa ang inyo pong mga salita ay mahayag na naman. Dalangin po namin na mangusap ka, magturo at magpala, Panginoon, sa amin sa pamagitan ng iyong mga salita mula po sa Biblia. Purihin ka po, O Diyos. At abutin niyo po, Panginoon, ang aming pong mga pangangailangan, ang aming mga damdamin, ang aming pong mga kalalagayan, kung saan ay makikita po namin ang pagkilos niya sa aming pong mga buhay at matutunan po namin kung paano harapin ang mga araw-araw na nangyayari sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? Ang topic po natin ngayon ay abominations are abominations. Okay, abominations are abominations. Yan. Kung bakit, malalaman po natin yan. No? At ito po ay mula po sa Deuteronomy. Basahin po muna natin. Deuteronomy 18, 9-14. Sabi po riyan, when you come into the land which the Lord your God is giving you, you shall not learn to follow the abominations. Yan po yung topic natin, abominations of those nations. There shall not be found among you anyone who makes his son or his daughter pass through the fire, or one who practices witchcraft, or a soothsayer, or one who interprets omens, or a sorcerer, or one who conjures a spell, or a medium, or a spiritist, or one who calls up the dead. For all who do these things are an abomination to the Lord, and because of these abominations, the Lord your God drives them out from before you. You shall be blameless before the Lord your God. For this nation which you will dispossess listens to the soothsayers and diviners, but as for you, the Lord your God has not appointed you such for you. Okay. Okay, abominations are abomination. Bakit po ito ang topic na aking po napili ngayon? Ito po ay actually ay karugtong pa ng ating mga pinag-aaralan ito pong nagdaang panahon. Simula po ng ating pag-aralan ang tungkol po sa resurrection of the dead. Yan, yung message of the cross. Yan, mula po doon sa message of the cross, ano po, kung saan ito po yung pagliligtas ng Diyos atin. Okay, it is the power of God to those who are being saved. Sa mga naligtas, ay ito po ang cross, ang kapangyarihan ng cross, ano po, yung pagliligtas ng Diyos sa mga taong sasampalataya sa Kanya. Tapos, pinag-aralan po natin, si Jesus ay nabuhay na maguli. Ano po, at pinakita po ni Pablo sa pamamagitan ng mga ebidensya. Pinakita rin niya ang mga kahalagahan nito at ang kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ng Panginoon. Pinag-uusapan po natin ang pagkabuhay ng mga patay. Ayan, ang mga nabubuhay ay siyempre yung pong mga namatay. Ayan, ito po ay binabalta ng heavenly body, incorruptible or immortal body, glorious body, spiritual body, and a changed body. Ayan. Tapos, nag-aralan po natin yung mga patay. Ano po ba yung mga patay? Ang mga patay po ay ito po yung mga katawan na wala ng espiritu. Ano po, miwalay ng espiritu. Pangalawa, ang mga patay, ito po hindi na bumabalik sa daigdig ng mga buhay. Hindi na ito umuwi ng bahay at hindi na rin po ito nagpaparamdam. Ang mga patay, hindi na po ito nag-aasawa sa kabilang buhay. Ano po, kaya sabi ko nga po, anong pinag-aralan po natin ito ay yung mga asawa nyo, mahalin nyo na, itodo nyo ng pagmamahal kasi pagdating ho sa kalangitan o kahit sa impyerno, hindi na ho kayo mag-asawa, no? Kaya dito pa lang magmahalan na ho kayo. Okay. At ang mga namatay ay haharap po sa judgment ng Panginoon. Yan. Tapos kahapon, pinag-aralan po natin ang tatlong elemento may kinalaman po sa kaligtasan ng tao. Number one, siyempre si Jesus Christ. Yung pangalan ni Jesus Christ ay si Jesus Christ mismo. Ano po, sapagkat siya lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang sino makapunta sa Ama kundi sa pamamagitan lamang ni Jesus Christ. At sabi po rin sa Acts 4 verse 12, walang ibang pangalan
na ibinigay sa silong ng langit na sukat na ikaligtas ng mga tao. At paano maligtas ang mga tao? Siyempre, kailangan sumampalataya kay Jesus Christ. Acts 16:31, Romans 10:9-10, John 3:16, Galatians 2:20. And pangatlo, anong naman yung mga gawa? Kasama po dyan yung works, good works related to or as a result of our faith. Yung mga good works nating ginagawa ay bunga ng pananampalataya. Hindi tayo gumagawa para maligtas, kundi dahil po may pananampalataya tayo at ang pananampalatayang ito ang nag-uudyok sa atin upang gumawa ng mabuti. Yan po yung good works na kasama sa kaligtasan. Okay. So ngayon, since ngayon po ay humaharap po tayo sa pagpasok po ng Nobyembre at ito po sineselebrate po ng mga tao, ang Todos los Santos, ang Holy Week, ang Halloween, o kung ano mang itawag po ninyo dyan, All Souls Day, All Saints Day, whatever na itawag po natin dyan, ay pumapasok po tayo kasama po ng maraming mananampalataya na nakikiselebrate po rito. Ngayon, ito po hanggang bukas po at hindi ko po alam kung ilang araw nating pag-aaralan po itong ating topic na ito, pero siguradong bukas ay idudugtong po natin. Hindi natin po ito matatapos po ngayon. Pero dito ang gusto ko pong makita ay yung mga abominations. Mga bagay na hindi po natin dapat ginagawa bilang mga Kristiyano, lalo na po sa pagharap po natin ng Halloween. Ayan, dapat ba tayong nagse-celebrate ng Halloween? Ayan, dapat ba tayong nag-trick or treat? Mga jack-o'-lantern, etc., etc. Bukas ating tatalakayin yan. Pero sa ngayon, tingnan natin itong mga abominations. Abominations are abominations. Kahit anong ganyan, damitan mo ng maganda yan, bigyan mo ng magandang definition or magandang mga pagsasalarawan, ang abominations ay abominations. Okay, definition. What is abomination? Ang abominations, ito ay extreme disgust or hatred. Extreme. Sobra-sobra disgust, hatred. Sobrang pagkamuhi po, sobrang galit. Detestable act. Very bad or unpleasant. Ayan, abominations. So, sa harapan po ng Panginoon, itong mga bagay nito ay mga bagay na kasuklam-suklam, mga bagay na hindi dapat na ginagawa, iniisip, o binibigyan ng pansin. Kaya po dapat nating malaman ano ba itong mga ito. Sa talata po nating binasa, ay makikita po natin ang ilan pong mga bagay na binanggit. Meron po diyang mga halimbawa. Halimbawa, ang totoo niyan po ay kulang ho yan. Daming kulang ho yan. Bakit? Marami nang napadagdag. Sa panahon kasi sinulat itong Biblia, ito yung common practices nila. Pero siyempre, sa pagdaan ng panahon, may mga nag-evolve na po yan. At yung iba po, naging high-tech na. Yan, kaya po, yan, nadagdagan na po na nadagdagan. Okay. Ano po mga halimbawa na binanggit po diyan? Yan, binanggit po diyan ay mula po sa verse 10 at saka verse 11. Verse 10 and verse 11, makikita po natin ang ilang mga halimbawa. Yan. Human sacrifices. Yan. Sabi ng Panginoon, verse 10, there shall not be found among you anyone who makes his son or his daughter pass through the fire. Ano po ba ibig sabihin yan? Isa po sa mga practices sa panahon po noon ni Moses, yan po kasi si Moses ang sumulat, So sa panahon po nila, yung mga bansa na kanilang sasakupin, ay nagkakaroon po sila ng mga human sacrifices. At number 1 ay sinasacrifice po nila yung kanilang anak. Lalaki man o babae, sacrifice po nila, yan po ay pinapatay, sinusunog bilang handog. Burnt sacrifice, burnt offerings. Yan. Inihahandog po yan sa kanilang mga Diyos-Diyosan, si Baal, si Molech. At marami pang iba't ibang mga Diyos-Diyosan po sila. Ang Diyos-Diyosan ng
mga Kananeo, na mga Pilisteo, mga Moabita, yan, mga Jebusites, Perizzites, yan, mga ganyan, ho. Meron no sila. Kada country or kada city, meron po silang Diyos-Diyosan at doon po sila naghahandog. At isa nga po sa kanilang handog na ginagawa, aside from animal sacrifices, meron silang human sacrifices. Ano po? So, halimbawa, ikaw ay isa pong mamamayan at meron kang kahilingan doon sa kanilang Diyos-Diyosan. Halimbawa, si Baal. Meron siyang kahilingan na gusto niyang makamit. Ayan. Maghahandog siya ng kanyang anak. Isipin niya na. Bakit ito ganon? Kasi ganito yan. Mas mabigat sa iyong kalooban ng handog. Itong paniwala nila. Mas mabilis at mas magiging garantiya para sa katugunan ng kanilang mga kahilingan. Yan. Kaya yan po ginagawa po nila. Aside from human sacrifice na hindi nila anak, kung minsan yan, nangunguha ng mga tao at sila pong inihandog. Mas madali yun kasi hindi mo anak. Pero mabigat po yan pagka yung anak po ang ibibigay. Kasi pinapatay po yan. Siyempre, mahal na mahal mo yung anak mo, pero alang-alang sa iyong pagmamahal, sa iyong Diyos-Diyosan, ihahandog mo yung anak mo para sunugin. Kaya kasama po yan, human sacrifices. Pangalawa, witchcraft. Actually, lahat po ito may kinalaman po sa witchcraft. Ang witchcraft po, ito po yung sabihin natin, this is the generic or this is the general term sa lahat pong ito. Ano po? Witchcraft. Ano ba ibig sabihin po ng witchcraft na yan? Ibig sabihin niya mga bagay na lihim. Ayan. Ito, galing po yan sa dalawang salita. The witch and the craft. Ano ba ibig sabihin ng witch? Yan, mga bruha, mga bruho. Okay. Mga espiritista po yan. Ano yung craft? Ayan. Ito yung talent. Ito yung mga practices. Parang halimbawa, pag ikaw ay, ang negosyo mo ay may kinalaman sa carpentry, mga kahoy, ang tawag dyan, woodcraft. Ayan. Pag ang iyong negosyo, talent mo, ang ginagawa mo ay may kinalaman sa bakal, that is metal craft. Ayan, di ba? Yan po mga po diyan, ang mga tawag. So, yung witchcraft, yan po ay talent ni kinalaman po sa mga spirit, espiritista, mga pangkukulang, panggagaway, panggagayuma, ayan, lahat po yan. May kinalaman po yan sa witchcraft. Mga bagay na kasuklam-suklam daw sa harapan po ng Panginoon. Mga bagay na hindi natin dapat na ginagawa, especially bilang Kristiyano. Actually, kahit hindi Kristiyano, hindi po dapat ginagawa yan. How much more kung Kristiyano na po tayo? Ano ba? Okay. Soothsayer. Ayan. Soothsayer. Mga magkakamag-anak po yan yung soothsayer, yung mga conjures spell, ayan, sorcerer, ayan po ang mga magkakamag-anak po. Ayan, mga nagde-declare, mga nagsasalita na gumagamit o naglalabas ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanilang mga salita. Ano po? Mga bulong, yan tawag bulong. So, yan po ang kanila pong mga kapamaraanan upang i-control. Ayan, it is a process of controlling other people, controlling behaviors, controlling situations, ayan, controlling the community or the environment sa pamamagitan ng mga deklarasyon, mga negative declarations na inspired ng mga spirits. Ayan. Halimbawa, meron silang mga lugar na susumpain. Ayan. Sinusumpa po nila yan. Nagdedeklara ho sila ng mga sumpa sa ibang lugar. Ayan. Kasama po yan. Pag ginagawa po nila yan, meron yung mga blood sacrifices. Meron yung mga offerings. Ayan. Meron yung mga rituals.
Meron yung mga prayers. Ayan. Siyempre, pag prayer, hindi. Yung prayer nila, iba pa rin siyempre sa prayer natin. Ano po? So, ayan. Tapos, yung mga nagkukonjure ng spell. Ayan. Yan ho ay hindi ho yan yung magaling sa spelling, ho. Yung magaling sa spelling, ang tawag doon, scholar. Yung mga nagkukonjure ng spell, yan, yung mga nagsasalita ng mga nangkukulam sa pamamagitan ng mga salita. Yan. Nagde-declare din sila, ano po. Kuminsan ay yung words, ano, yung common words, kuminsan gumagamit po sila ng ibang language o yung tinatawag nating Latin. Yan, kalimitan po Latin ang ginagamit, ano po. So they are conjuring spell. Ayan. So in soothsayer, conjure spell, sorcerer, yan. Isa pong magandang halimbawa dyan siguro makuha natin, ano, malamang familiar po kayo, yung Harry Potter. Yan po ay hindi ko ina-advise no po, na panoorin po ng isang Kristiyano. Sapagkat Harry Potter is not just an ordinary movie. Ano po, hindi siya isang ordinary movie lang. It is a school of witchcraft. It is a school of witchcraft. Ipinapakita na meron pong school ng witchcraft na ang mga bata ay pwede pong pumasok doon, pwedeng matuto upang magkaroon sila ng kapangyarihan. Ayan, no po. At kapag ka ikaw ay graduate doon, meron ka ng kapangyarihan, pwede mong i-control ang mga tao, pwede mong i-control ang bagay, pwede mong i-control ang sitwasyon. Ayan, pwede mong i-control ang mga pangyayari. Ano po? Even politics ay nakokontrol nila. Even politicians, nakokontrol po nila. Ayan. At pwede silang manakit ng kapwa ng hindi nalalaman. In-institutionalize lang nila yung pangkukulam. Ano po? Naging institution. Naging, parang okay yan kasi ginawa nilang isang university eh. Ginawa nila isang university ang pangkukulam. Ito po yung kanila pong pamamaraan upang mag-train. Pagka sila may nakita ng mga tao na merong gift, may potential, kinukuha po nila yon at ini-enroll sa kanilang School of Witchcraft. Ayan. At doon po nila tinuturuan upang yung mga spiritual gifts nila, siyempre, on a negative sense, ay mahasa, mapalakas, at ma-develop pa. Yan. So, mag-ingat po kayo, yung mga nagbabasa ng libro ng Harry Potter, nanonood ng movies, makakala nyo nag-i-entertain lang kayo, makakala nyo nagagandahan lang kayo doon sa mga graphics niyan, doon sa pictures niyan, sa kanyang video, sa mga effects. Alam na, gaganda lang yan. Pero ang totoo niyan, there are spirits that are controlling those viewers na baka bukas makalawa, magaling na rin kayo sa spelling. Nagkakas na rin kayo ng spell, ha? Ayan, baka meron na rin kayo mga hocus-pocus na mga ginagawa. At hindi po malayo na mangyari po yan sa mga nanonood po niyan. At kuminsan yung iba ay nagkakaroon po ng mga spiritual experiences. Ano po, pagka hindi po kinaya at hindi po sila para doon, ay nagkakaroon po yung negative effect doon po sa tao. Ano po, yung iba napuposes, yung iba naman ay nagkakaroon ng mga depression na hindi nila maipaliwanag kung ano pa man. Yung iba ay nagkakaroon ng problema sa pag-aaral. Yung iba ay nawawalan ng focus, kung ano man. May mga negative effect po yan, no? Pag hindi ho kayang i-control ang mga spirits po na yan. Kaya maging maingat po tayo. Ayan. So, dun po sa mga mahilig po kay Harry Potter ay akin ho kayong winawarningan, kasama po yan sa mga abominations. So, ayan, maaari kayo magalit sa akin o whatsoever, pero ito po ang sinasabi po ng Bible. Po, hindi tayo dapat nag-involve sa lahat ng uri po ng witchcraft.
interprets omens. Ayan, mga omen. Mga bagay na mga hiwaga na yan, nag-i-interpret po yan. So, maging maingat po tayo. Ayan, makakita ka ng mga salita, yan, i-interpret natin. Mga situations, yan. Maging maingat po tayo diyan. Okay, medium. Ayan. Yung medium po yan yung pagkita ng large at saka ng small. Hindi po. Iba po yung medium. Medium, ibig sabihin namamagitan. Ayan. Kaya po yung medium nga, pagka ang pinag-uusapan po natin ay t-shirt, ang medium ay pagkita ng small at saka ng large. So, medium siya. Pero sa spirit world, ang medium, ito namamagitan sa tao at saka sa mga spirits. Kaya yan po ang medium. Kasama po yan yung kaulian po, yung calling up the dead. Ayan, mga tumatawag po sa mga spirito ng patay. Ano po ba yung mga manifestation yan? Spirit of the glass, spirit of the coin, ayan, at kung ano po mga spirits yan na kanilang kinakausap. Yan po, ang gumagawa po niyan ay mga medium. Yan, namamagitan sila. Kaya halimbawa, meron gustong kausapin, ay kukuha sila ng medium upang tawagin yung kaluluwa daw, quote and quote, ng mga patay. At yan po yung mapapag-aralan po natin, no? Na-discuss ko na po dati, no? At siguro matatalakay din po natin yan sa ibang araw. Kasi po tuloy-tuloy po itong discussion po natin. So, hindi po dapat na tinatawag ang mga spirito ng patay. Kapag sila po ay patay na, gaya na sabi ko po, kahapon ko ba tinalakay yun, yung hindi na sila bumabalik. Kaya kapag meron tinawag ng spirito at bumalik, hindi ho yun yung patay. Hindi ho yun namatay. Ibang spirit na ho yung bumalik. Ibang spirito na ho yung nakakausap. Ito po yung yung mga spirit na ginagaya, yung boses, yung mannerism, yung amoy, yung damit. Kaya magpapakita po sa tao, magpaparamdam. At naniniwala naman yung tao na yun nga, kasi kaboses nga, alam na alam ko ano namang nangyari, nasasabi. Yun na nga yun. Pero ang totoo niyan, hindi po. Ibang spirit na po yan, sapagkat yung pong mga spirits ay hindi po nakakabalik. Okay? Okay, mga espiritista, ayan, halos lahat naman po yan ay pumapasok sa mga category po ng espiritista. Sa Tagalog po, meron pong sa may yung Tagalog natin. Okay, sige po. Ikon ko po lang, kasi yung iba po rito ay tinagalog. Yung iba po kasi tinagalog, pwede pong sakto sa pagkakatagalog, pwede naman pong hindi, pero yun din po ang ibig sabihin. Magkakasama po ang mga ito. Sabi po rito, basahin ko po sa Tagalog para makita po ninyo yung ilang mga termino rito sa English na pagka tinagalog. Sabi po riyan, verse 9, chapter 18, verse 9 ng Deuteronomy, sabi rito, kapag kayo naroon na sa lupaing ibibigay ko sa inyo ni Yahweh, huwag kayo makikisa sa kasuklam-suklam. Yan gamit na salitang ginamit po ni Moses o ng Panginoon sa panahon yun. Sa kasuklam-suklam na gawain ng mga tao roon. Sino man sa inyo ay huwag magsusunog ng kanyang anak bilang handog. Ito po yung sinasabi ko pong human sacrifice. Huwag maging manghuhula. Huwag gagawin ang ginagawa ng mananawas, ng mga mangkukulam, ng mga sumasangguni sa espiritu ng patay. Sino mang gumawa ng gayon ay kasusuklaman ni Yahweh. Yan ang dahilan kaya niya itataboy ang mga nakatira sa lupaing pupunta ninyo. Ayan. So, binanggit po diyan. Ano po yung mga binanggit dito? Ayan. Human sacrifice, yung mga nagsusunog ng kanyang anak bilang handog. Huwag magiging manghuhula.
ay mananawas, mangkukulam, sumasangguni sa espiritu ng patay. Ayan, medyo konti lang yata ang binanggit doon. Mas marami po doon sa English. Ano po? Ayan, pero just the same, lahat po yan ay nasa category po ng witchcraft or spiritista. Ano ba? Bakit? Kasi po lahat yan gumagamit po ng mga spirits. Kaya maging maingat po tayo sa ganito pong mga bagay na ginagawa. Baka akala natin normal lang yun dahil maraming gumagawa niyan. Ayan, baka akala natin normal o tama lang dahil yun po mga gumagawa niyan ay gumagamit din po ng Bible. Yan po isang pong bagay na nakakalungkot. Kaya po mas malakas ang deception kasi gumagamit po sila ng Bible. Gumagamit din ng mga verses. May nakadisplay pang mga Bible sa kanilang mga opisina o sa kanilang mga laboratorio o doon sa kanila pong place ng yung kanilang pinaggagawa ng mga kailangan po nating makita itong mga bagay ito. Ako po ay nagkaroon ng ganito po experience. Kami po ay grade 6. Ako nakakatuwa po na even as early as elementary, ang mga bata ay involved na po sa witchcraft. Kasi mga kaklase ko ay nagpa-practice po ng Spirit of the Glass. Ayan, hindi ko po naintindihan. Akala ko laro-laro lang yun. Yung pala naman ay spiritista ng pala yan. Or something na it has something to do with spirits. Ayan. Niloloko naman ng mga kaklase ko. Sinasara nila yung mga pinto, pinadidilim. Ginagawa na, binubulabog naman nun. Mga iba naming kaklase, Yan. Pero just the same, bahagi na po yun, pasimula na po yun. At kuminsan pa nga po, yung mga bata, alam niyo po ba ang paboritong laro ng mga bata noon? Ewan ko, ngayon yata, ganun pa rin, yung mga multo-multuhan. Di ba? Yung nakagano, tapos ala ko takbo naman, takutan naman yung mahuli, magiging multo rin. Pag nahuli ka, yung iba, kinakagat pa nga Tapos pag nakagat ka, sige, multo ka na rin, o vampira ka na rin. Ayan, ikaw na yung kasama na, manghuhuli. Hanggang sa lahat sila, nanguhuli na. Mamaya, ikaw na lang yung hinahabol. Pagtutulong-tulungan kanila, di ba? Multo-multuhan. Ayan. So, yan po ay pinapractice na po na as early as childhood. Ayan, kaya nakakalungkot na akala natin ay normal lang yan, pero hindi siya normal. Kung tayo Kristiyano, hindi dapat dating encourage yan na ginagawa po ng mga bata. Okay. So, ano pong dapat nating gawin? Number 3, ano po yung utos ng Diyos sa atin? It is the command. Verse 9, sabi rito, do not follow. Huwag tutularan. Sabi niya, pagdating daw ninyo sa lupain na yon, huwag ninyong gagawin yung mga ginagawa nila. When you come into the land which the Lord your God is giving you, you shall not learn to follow the abominations of those nations. Huwag ninyong gagayahin, huwag ninyong susundin, huwag ninyong gagawin, huwag ninyong ito-tolerate, huwag ninyong i-practice, huwag ninyong i-entertain yung mga bagay na yan. Do not. Huwag ninyong paglalaruan. Yan. Kaya nga po, abominations are abominations. Yan. Ang nakakalungkot po kasi ngayon, pinapakyut, yung mga multo, ginagawang cute. Gagawa ng mga magagandang multo, Dami tuloy nanonood kasi, ang ganda kaya ng multo. Siya pa bida. Di ba? Ayan, pwedeng lalaki, pwedeng babae pagka ang multo ay gwapo, ay mabait na multo yan. Pag ang ay pangit, aswang yan. Ibinabatay natin sa itsura, pero just the same, those are bad spirits. Parang yan parang yung white lady. Ayan, yung white lady at saka yung mga aswang, pagka white lady, mabait yan, white pagka black lady, ay, masama yan. Itim kasi. Ayan, di ba? Ano ang kaibahan ng engkanto sa engkantada? Engkanto sa engkantada. Pagka engkantada, mababait yan. Pag engkanto, masama yan. Hindi, parehas lang yan.
Parehas lang ho yan. Anong kaibahan ng ng duwende sa ano nga ba? Sa tiyanak. Parehas lang yan, ano? Pangit lang itsura ng tiyanak, yung duwende. Parang cute sila, no? Ayan. Nakikita ko natin din, ano? Yung parallelism, ibig sabihin pagkakatulad-tulad ng mga spirits. Ayan, pagka sa ibang bansa, social, elves. Sa atin, duwende. Yan, no? Pag medyo barangay, nuno sa punso. Ganyan, ano? Pero just the same, parehas, ano? Meron tayong tinatawag na Balete Drive, di ba? Meron tayong Balete Drive. Alam niyo po ba sa abroad, meron din Elm Street. Parehas lang yan. Yung Elm at Balete, parehas lang po yan. Medyo social lang. Pag sinabi Elm Street, social. Balete Drive, nakakatakot yun. Diba? So, just the same, ano, magkakamag-anak po yung mga spirito na yan. The same manifestation, the same po yung kanilang mga ginagawa din po sa tao. Ano ba? Nagdadala yan ng pagkatakot sa tao at kuminsan ng tao mas naniniwala pa sa kanila kaysa po sa Diyos. Okay, ano po mga consequences yan kapag ginawa natin yan? Sabi po, verse 14. Okay, verse 14. For this nation which you will dispossess, listen to soothsayers and diviners, but as for you, the Lord your God has not appointed such for you. Dispossession. Dispossession. Kaya po inalaw ng Panginoon na masakop nila yan is because ginagawa po nila itong mga karumaldumal na to. Nagalit na po ang Diyos. Sumobra na ang kanilang pag-practice ng witchcraft sa kanilang buhay. Ano? Kaya i-dispossess na nila yung mga tao doon sa lupa. Ano ba ibig sabihin ng i-dispossess? Parang ganito lang yan. Ano? Kung titingnan na parang simple. Mawawalan sila ng lupa. Ayan, maaagaw. Pero ganito po ang pag-dispossess niyan. Madi-dispossess din pati kanilang future. Kanilang buhay, kanilang future, ang kanilang pagiging bansa. Mawawala, may eradicate po sila eh. Tanggalin, wipe out po sila ng Panginoon at ang mga Israelita ang titira po doon upang magkaroon ng panibagong henerasyon, panibagong uri ng society, panibagong kultura na may pagkatakot po sa Diyos. Kaya sabi niya, pagdating nyo daw, huwag nyo silang gagayahin kasi kayo na nga ipapalit ko. Kung gagayahin ninyo yung ginagawa nila, bakit ko papaalsin sila, di ba? Bakit papaalsin yung mga tao doon kung ganun din ang gagawin? Kaya nga sila tatanggalin doon, ipapalit ng mga Israelita upang magkaroon ng isang generation o isang lahi, isang kultura na tumatawag po sa Diyos, na naniniwala sa Diyos, na sumasamba sa Diyos, na naglilingkod sa Diyos, na hindi na po ginagawa yan. No? So, dispossession of land, dispossession of future, dispossession of life, of dreams, everything madi-dispossess po. Kaya po ipinapaingatan po. Kaya kung tayo po ay nagpa-practice po ng ganyan, mag-ingat po tayo. Maraming mawawala sa atin. Maraming mawawala. Bakit? Kasi po si Satanas wala akong pigil. Pwede kanyang pa-experience ng mga ganyan. Pwede kang magkaroon ng sabihin natin, para sa tingin mo magandang bagay, pero tandaan nyo, sisingil po yan. Sooner or later, sisingilin po yan sa atin. Kaya po tayo po, madi-dispossess po. Tatanggalin po ng Panginoon anumang meron sa atin bilang parusa sa atin ng paggawa ng mga bagay. Ng tawag ng Panginoon ay karumal-dumal. Abominations. Abominations are abominations. Kahit anong gawin mo dyan, kahit pakyutin mo yan, kahit damitan mo na maganda, abominations pa rin yan sa Panginoon. Hindi ang katanggap-tanggap sa halip yan po ay kasuklam-suklam sa Panginoon. So, madi-dispossess tayo ng land, ng future, and everything, even our relationship with God will be dispossessed. No? Ganyan po. Yung mga nag-i-involve po diyan, kahit malalim na Kristiyano na, kahit po pastor, mag-involve po diyan, tandaan po ninyo, magbabackslide po yan, sooner or later. Pag hindi po nag-repent, mauwi sa backslider. Paano po natin malaman? Magsisimula yan, pagka halimbawa, nagpa-practice ng yan, nanonood ka ng mga horror movies, nanonood ka ng
mga magic, mga kung ano, makita nyo. Unang epekto niyan, natatamad ng magbasa ng Bible. Yan. Yung pag nagbabasa, hindi mo na maunawaan, sumasakit ang ulo, hindi na nagpe-pray, hanggang sa, ayaw na makinig ng mga worship songs, nagsisimba pa yan, no? Nagsisimba pa. Pero dadating ang panahon, kahit ito nasa simbahan na, hindi na ho siya nag-i-enjoy. At nagiging critics na ho yan. Nakikita na ho niyan ang mali ng pastor, ang mali ng miyembro, ang mali ng leaders, lahat mali. Siya na lamang ang tama. Yan. Nagiging judgmental na po yan. Critics and judgmental. Tapos, dadating ko niyan, una yan ay hindi ho nagsasalita yan, tahimik lang yan. Pero dadating ang panahon ay nag-i-influence na yan. Yan. Gahanap na ng kakampi, makaka-influensya na ng iba, na nagiging critics na rin. Kuminsan, ginagamit pa ang Bible sa pag-criticize hanggang sa dumating yung panahon na nakakasira na po talaga ng gawain ng Diyos. Yan. Kalimitan yan, hindi agad umalis ng church. Nasa church pa yan. Pagka malala na, nakapanira na ng church, saka po yan naalis. Pag alis niyan, sisiraan pa niya. Kaya ako umalis kasi ganito. Ang dami nang sabihin yan. Pero ang totoo niyan, nag-involve siya sa witchcraft. Diyan po nagsimula yan. Nag-involve siya sa witchcraft, nagkaroon ng hatred, nagkaroon ng pangit na karanasan sa church. Hindi niya namamalaya, nagagamit na pala siya ng kaaway upang sirain po ang church. So, abominations are abominations. Whatever sabi nga, wala namang epekto. Nanood lang naman ako. Nakakita lang naman ako. Ganito. Wala naman. Akala natin wala, pero meron. Akala mo wala, pero meron. Kaya ganito po. Mag-ingat po tayo. Kung kayo po ay involved pa diyan sa ganyang mga bagay, number one is to repent. Hingin nyo ng tawad. Pangalawa, huwag na ho ninyong babalikan. Kasi ho talaga, very dangerous ho yan. Very dangerous. Ayan. Kung ini-enjoy ninyo yung ganyang mga bagay. Yung una, kasi sa una yan, curiosity lang. Curious lang, ano ba yung mga gano'n? Mga pinapanood nila. Ano yung pinagkukwentuhan nila? So, curious ka lang, pinanood mo. Ayan. Tapos, masusundan po yan. Tapos, hahanap-hanapin mo na yan. Ayan. Tapos, nagkakaroon po ng addiction. Ayan. Yun po delikado pagka-addiction na, tapos, kuminsan yung iba, tumitigil naman, pero yung epekto na andun pa rin. Hanggang hindi po nire-repent, andun pa rin po yan, at nakaka-epekto pa rin. So, ingat-ingat po tayo, Baka tayo ay hindi natin kasi yung ganyan, hindi nila nararamdaman. Nagbabackslide na po pala sila. Lumalayo na pala sila sa Panginoon. Hindi nila alam yan. Para sa kanila, tama pa rin yung ginagawa nila, pero pala yung kanilang pagiging tama, iba na pala nagtuturo sa kanila niyan. Kaya maging maingat po tayo, baka po tayo magamit ng kaaway sa ating buhay, sa ating pamilya, at saka sa ating pong church. Okay? Sige po, manalangin po tayo. Manaming Diyos, salamat po sa mga bagay nito, ini-expose po ninyo. Continue to cover us with the blood of Jesus Christ, na wala po anumang gawa ng kaaway, makapanggulo sa amin, no transference, no retaliation. Sa mga nakapakinig, nakapanood po ngayon, dalangin po Panginoon, kumilos ka po. Pagpalain po ninyo at talikuran na. Lalo ngayon kami haharap po sa mga practices. May kinalaman po sa Halloween, sa Todos los Santos, or All Souls Day, All Saints Day, Halloween, Lord. Dalangin ko po kami bilang mga Kristiyano, wag na kami mag-participate dito, Panginoon. Upang hindi kami maapektuhan, hindi kami madaya ng kaaway sa anong kaparaanan. Magtindi ka, O Diyos, mangalatin niyo pong mga kaaway, at continue to sanctify your church. Pakabanalin po ang iyong iglesia, ang mga mananampalataya, ang mga Kristiyano, mamuhay ayon sa sinasabi po ninyo, at huwag pong gumawa ng anumang bagay na sinasabi mong mga karumal-dumal. Maraming salamat po, Panginoon. Ito ba ay panalangin sa pangalan ni Jesus. Purihin po ang Panginoon. So ito pong muli ang inyong pong lingkod kay Kristo, Pastor Jaime Ambita Calanog ng Malabag Community Bible Church. Patuloy po nagsasabi, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Pagpalain po tayo.